Hello guys, what's up? Welcome back to our channel. So, today is family day. Wala kaming pasok. Yes, may pupuntahan lang kami sa Square One. Tapos, sama namin kayo. The past few days, pareho kaming may sakit. So, ito si Kyle, meron pa rin siya ngayon. Sa akin ata nagmula. yung unang winter storm. Yes, which was last Thursday. Yun ngang nag-vlog kami nun. Yung sobrang taas na snowstorm. Tapos buong araw sa lalamunan ko. Tapos after that, nung kinagabihan, una ako ng uwang. Yeah, tuloy-tuloy na yung sakit. Tapos siya din. Yeah, kasi nagpala kami nun eh. Awa na rin siya. Pinapasok ako ng 9. Tapos parang 8, before 8 nagpapala na tayo. Kaya sobrang taas talaga ng snow. Oo. First time rin namin na ma-experience yung gano'n. Tapos yung talagang kailangan mong magpala. No choice ka magpala. Kasi kailangan pumasok. Yeah. Pwedeng kulit siksi. So bayad ka ba ng bills? Yeah, hirap din. Yeah, so ngayon lang kami lumabas ng bahay. Aside sa kanya kasi pumasok siya. Pero ako, since Thursday ng gabi pagka-uwi, wala na. Ngayon lang ulit kasi may kailangan kaming puntahan sa Square One. May kailangan kaming tingnan. So, ayun, sama lang namin kayo. Sana, feeling ko yun na talaga yung last na snowstorm. Sana. Siguro yung susunod, mga onti na lang. Kasi, tingnan nyo. Super kapal. Itong, medyo, linis pa kasi nasa major Hirap din intersection. yung kahapon nung tumigil na yung snowstorm. Kasi isang snowstorm na naman yung weekend. Oo. Tapos wala talagang naglilinis ng snow. Kasi tuloy-tuloy talaga, no? Ng kalsada. Tapos pati yung pag-uwi ko, mga 11:30 na ata, mga alas 12. Kailangan mo pang palain yung driveway kasi di makakapasok yung sasakyan. Oo. Ang hirap. So, feeling namin yung mga snow na yun matutunaw sa summer pa. Kasi ang taas. Grabe yung taas. Sobrang liit na din ang kalsada. Okay. Anyway, we'll see you guys later. Yung OIF ba natin, magagamit ba natin? Pag sakit lang. Like pag magpapa-check up, parang Yung gamot, hindi ko sure. Parang kailangan mo muna ng doktor. Ay, ito ata, banda dito ata yung sinasabi ni Angel. Ayun, yung Eglinton Medical Center. Kasi ko alam nyo guys, may OHIP na kami pero wala pa kaming family doctor. So, hindi namin alam kung paano ba siya gamitin. Hindi kami fully aware. Yes, kung ano ba yung mga benefits natin from that OHIP. So, please share with us. Kasi, ang hirap din kapag may sakit, dama yung iinom ka na lang or bibili ka na lang na over the counter tapos pahinga ka na lang. Wala rin kasi kaming benefit sa work na yun. Ako wala, ikaw ba? Yeah, meron naman akong insurance, health insurance. Pero yun nga, yung sa OHIP, hindi namin sure kung paano siya mag-work. Like, kailangan ba muna namin kumuha ng family doctor or kung punta lang kami walk-in clinic, then may OHIP kami, then we can pay extra na lang, ganon. Hindi naman sure. Kailangan natin i-research na yun. Sakit tayo. Yeah. Kasi yung sa work ko ngayon, since bago-bago pa yung hotel, wala pa talagang in place na
rin yung nag-aasikaso ngayon nun. So alam ko wala talaga. Yeah. Talagang sariling bulsa. Mahirap din kapag may sakit talaga. Yung ano na lang. Pahinga ka na lang talaga. Ganito ka na lang. Yeah, diretso ka na lang. Anyway, nandito na naman kami sa favorite daan. Pagpapuntang Square One. Tingnan nyo, ang taas. O, diba? Kasing height na nung sedan yung snow. Oh my God. Hindi na nila alam kung saan ilalagay yung snow. Yeah. Sobrang taas na talaga. May... Yan. Hello guys! Nasakyan na ulit kami. Super saglit lang. Sobrang hangin sa labas. Oo. Ewan ko kung kita niyo. Liliparan yung mga snow. Pero, ang hangin. Yeah, hirap din mag-parking at mag-drive. Kasi yung snow ano pa talaga. Slushy na siya. Maano na, tigas na. No? Mahirap lang palain din. Oo, hirap na. Balak pa namin ng pakaros. Yeah. Hindi kailangan pakaros. Kasi ano, sobrang dumi na nung ilalim ng sasakyan namin. Tapos ano, iba dito, Grabe. kailangan tuwawid dun sa snow. Di ba kailangan dito is ano talaga, regular yung pagpapa-car wash mo rin, lalo na pag may snow. Kasi masisira. Oo, kasi puro salt. Yeah. So, yung pag may asin, mas magkakos siya ng kalawang. Yan, dumi na nung ilalim ng sasakyan namin. Yung parang may nabubuo na siyang mga yelo. Sinisipa ko lang. Sabi naman sa weather, wala nang snow ulit na susunod. Sana totoo. Para malinis-linis naman yung kalsada. Pati yung mga sasakyan. Yes. Yeah. Dito kami ngayon guys sa pila ng car wash. Ito na naman tayo sa car wash. Isang oras na naman. Yes. So, Dami mga. Siguro pang 5. Kaya 5 minutes ata isa dyan. Tapos pang 5 kami. So mga 30 minutes kami dito. So, chichikahin na lang namin kayo. Ikantuan na lang muna tayo habang naghihintay ng car wash. Yes. Sensya na kayo sa mga bosses namin, lalo ako. Ako medyo okay na. Okay na. Medyo sakit pa din. Gongo muna. Gongo mode. Yes. Ano na lang, volume up na lang para marinig din ng maayos. Yeah. Yes. So, anyway, tagal na namin hindi nakakapag-kotse vlog. Yeah. Tagal na rin. Ito ang magiging first episode ng ating kotse vlog for this year. And we will talk about Us before Canada. our life before Canada. Para Kasi- naman makilala nyo kami. Okay, sino nga ba itong mga Oo. vlog na to na nag-Canada lang, nag-vlog na. Para makilala nyo yung mga viewers namin. kung ano ba yung mga ginagawa namin before kami pumunta dito. Mga ganon. Yeah. Ikaw mag-start. Okay. So, before Canada, sa mga hindi pa nakaalam, I'm a provincial girl. So, I'm from Quezon Province. So, siya is from QC. QP and QC kami. Quezon City, Batang QC. Yes. So, laki ako doon. Pero I moved to Manila nung college. Tapos since then, hanggang magka-work na, nasa Manila na ako. So, parang more than 10 years rin ng life ko. Nasa Manila na ako. Yeah, tama. Yeah. Ayun. Tapos, ano ba yung life natin doon? Ano ba yung buhay ko doon? Ano lang,
nag-work din ako sa hotel. So, after kong graduate, work na ako sa hotel talaga. Ever since, wala akong ibang other job experience, kundi hotel lang. Kaya kung tatanungin niyo ako kung lilipat ako ng ibang industry, gusto ko, pero mahirap for me. Kasi nga, ito lang yung alam ko. Ito lang yung alam kong gawin. So, yeah. Ikaw, susundan mo ako. Ako, Para hindi puro ako. Ako naman, dati, nung bata ako, sa Las Piñas talaga kami. Tapos, lumipat kami ng Kamuning, QC. Tapos, doon na ako lumaki. Yeah. North na siya. Hindi na siya South QC. Boy. Saglit lang naman yung Las Piñas namin. Siguro mga 4 years, 3 years, mga ganun siguro. Hindi ko sure kasi bata pa ako. Kasi nursery, kinder pa lang ganun. Tapos yan, sa Quezon City na. Yeah. Tapos, hindi naman ako nagtatrabaho gaano doon. Kasi since college or since high school, nagne-negosyo kami. Yung, side hustle lang, ganyan. Benta-benta, buy and sell, ganyan. So, medyo nasusustain ko naman yung, anong tawag doon, lifestyle ko ba. Like So, hindi ko gaano inisip magtrabaho nun. Kasi bukod nga sa hawak mo yung oras mo, depende rin sa'yo kung gusto mong kumita or kung kailan mo gustong kumita, ganyan. Yeah. So, hindi ako naghanap ng work sa Pilipinas. Isang beses lang ako nag-work sa Pilipinas. Nung pag-uwi namin galing US, nag-Conrad ako saglit. Hindi rin kinaya. Balik ulit sa pagiging tambay. Hindi na pagiging tambay. Yung mga, kung may mapagkakakitaan. Rin ako, nag-crypto, yung Axie, yung mga games, crypto games. Yeah. Tapos buy and sell ng sapatos, ng bags na branded, yung mga pambabae, ganyan. Kasi yun yung main business namin. Main business namin nila mama. Until now, di ba? Until now. Ayan, lagay nga dito yung Instagram sa mga gustong umorder. Buhay pa naman yun. Buhay pa naman yung negosyo na yun. Sobrang tagal lang. Kasi lalo nung pandemic, dun humina. Dun na humina. Pero before that, nagbabazar pa kami. Yes. Yung World Trade Center, yung mga ganun. Sa mama niya talaga yun. Yun yung parang isa sa mga differences namin. Kasi parang yun nga, laki siya ng business. Mga business-minded people. Ako naman, laki ako ng alam ko na kailangan mong pagtrabaho. Yung talagang kasama ka sa workforce. Yeah. Yun yung nakagisna ko na para kumita ka, kailangan mo magtrabaho. Yes, yun yung parang mindset ko. Kaya after I graduate, naghanap na akong work noon. Bago pa kami mag-US, nag-US kami pala, 2018. 2019. Yes, 1 year. Before pa kami mag-US, nakapag-work din ako sa isang hotel sa Makati. Mga few months lang. Then after that, nag-US kami. Yan, sa mga hindi nakakalam, doon kami nagkakilala. Yes, Doon niya ako naging crush. Yeah, nag-US kami. Kung alam niyo yung J1 visa, like after you graduate college, lalo na sa mga hospitality industry dyan, or mga HRM, tourism, yun, usually nagaganon. So, isa kami sa mga nagganon, J1 visa. 2018-2019, then pagka-uwi namin ng Pilipinas, ako, syempre, dahil nga nasa isip ko, kailangan ko kumita ng pera, I need to work ulit. So, nag-apply naman ako sa Okada. Doon ako tumagal. Like, yun na, 2019 hanggang 2022. Kasi 2022 nung nag-apply kami for Canada, nag-work from home naman na ako. Kasi parang nasa isip ko, alis ako ng bansa. So, might as well spend ko na lang yung remaining time ko sa Philippines sa bahay na mismo. Para masulit ko yung time with family, with pets, alam mo yung ganun. Which is, nasulit naman kasi isang taon din na halos din ang work from home. Ako hindi na talaga nasundan yung trabaho ko from Conrad.
Kasi binalak rin naman namin umalis talaga ng bansa. Yeah, balak talaga namin. Medyo naurong lang kasi gawa ng nagka-pandemic. Naroon lang 1 taon. Pero balak talaga namin is, yun nga, pagka uwi namin ng US, from US, work lang siguro mga 1 year, no? Parang chill muna sa Pilipinas ng 1 year, tapos alis na ulit. Kaya yun nga, since hindi nga nasundan yung pag-work ko, parang dito sa Canada, parang hirap ako ang tawag doon? Parang nahirapan siya mag-adjust Adjust. sa trabaho itself kasi hindi nga siya Hindi ako sanay sanay. ng ganun. Parang masanay ako nung, pag ayoko na, alis na ako. Ganun. Yeah. Kasi di ba sa negosyo ganun naman, pagka nalugi na, isip ka ulit ng bago. Mm-mm. Pag hindi kumita, okay, try ka ulit ng iba. Mm-mm. Unlike sa work, kailangan talaga consistent para kumita. Yun ang maganda dito sa Canada. Pag may work ka, talagang masusustain mo naman yung buhay na gusto mo. Basta stable yung trabaho mo, full time ka. Alam mo yung maiintayin ka talagang sahod every bi-weekly. Kasi mahirap mga pa dito yung kung gusto mo mag full-time business, mahirap. Kasi hindi mo alam nga kung kailan kikita. Tapos yung monthly expenses pa sobrang taas. Hindi siya natatapos. Sa atin, parang, kapag, dati nun nga bago ako mag-work from home, di man kagad ako nakahanap like, mga 2 months din ako naghahanap, naka-resign na ako. Doon parang ang bilis na, sige, resign muna ako, tapos alam ko namang mabubuhay ako, may magpapakain sa akin, yung ganun. Unlike dito talagang every minute counts. Ngayon nga, nung last week, no, isang araw lang, call in si kami pareho ng 1 day kasi hindi talaga namin kaya. Nakahiga lang kami Parang nabigla rin kasi kami ngayon lang nangyari itong snowstorm, on our experience. Tapos, first time din namin ma-experience yung snowstorm na ganito na may sasakyan. So, yung pagpapala talaga, napagod. Tapos yung ramdam mo na no choice kang magpala. Kasi kailangan mong pumasok, kailangan mong kumita. May lang yung mahirap. Pero siguro kasanayan lang yan. Nabigla lang talaga yung katawan namin. Kasi for sure sa ibang province naman, ito normal lang to sa kanila. Ito dito kasi sa Mississauga, ang rinig ko yung mga tao hindi daw marunong pagka may snow, pag may ganito kalala. Which is true naman kasi hindi naman kasi sanay hindi palaging ganito yung kalala yung snow dito. Parang kailan ba yung last time na nag-snow ng ganito? Yung punta namin, pagpunta. Pero I don't think ganito kataas yun. Pero yun yung sa pinakamalala. Tapos the year after that, hindi naman nag-ano. Yeah. So, ano pa ba? So, nagkwento nga namin sa inyo na wala kaming other relatives or family dito sa Canada. Yung ano ba? Immediate? Yeah. Ako, malaking pamilya ko. Lahat sila nasa Philippines. Ay, hindi pala. Yung immediate family ko, yung parents ko nasa atin, nasa Pinas. Tapos yung sister ko is nasa Ireland. Dalawa lang kaming magkapatid. Tapos pareho pa kaming lumayo ng bansa. Ikaw ba, naisip mo dati na yung magsasettle ka hindi sa Pinas? Oo. Dati pa lang kasi parang sinasabihan ako ni Mama na mas okay nga daw umuwi sa ibang bansa. Siyempre, hindi ko pa naiintindihan yan noon. Yeah. Pero ever since, bumubukod na talaga ako. Kahit nung nag-OJT pa lang ako sa Pilipinas, lang naman yun, 2 months. Mandaluyong? Doon ako nagstay sa Mandaluyong, mag-isa lang. So parang yung pagiging independent ko, medyo na-exercise ko na. Parang nasasanay na ako na mag-isa. Tapos nga nung nag-Conrad ako, nag-condo rin ako ng mag-isa lang. Every week ko umuwi, ganyan. So parang yun nga, nasasanay ako na malayo sa kanila.
Yeah. So kahit na dito sa Canada, parang hindi ko gaano naiisip na puntahan sila every year, ganun. Kasi wala, alam ko na yung pangaramdam. Yeah, correct. Kasi parang Bukod sa mahal ang pamasahe, alam ko na rin yung mahirap umuwi. Tsaka kasi Paggastos. walay din kasi kaming magpapamilya. Yung kuya ko sa Pilipinas, ito yung pamangkin ko, pati yung lola ko, ganyan, sa Pilipinas pa. Na si mama, ito yung kapatid ko na babae, sa US. Pero maghiwalay din silang part ng US ngayon. So, kung pupunta ako yung isa, edi ganoon din, hindi rin kami kompleto. Tsaka na. Yeah. Ako Kanya-kanya muna. dati parang sinabi na parang naiisip naman daw niya before pa na ako, yung parang aalis ako ng Pilipinas, yung ganun. Kasi nga ever since college, yung may mga hindi J1 paano to ang tawag? Work and travel ata. Basta 3 months na OJT mo, nag-US din ako. Yung ganun, yung parang every time na may, dahil nga tourism ako, ang daming parang opportunities na nung kahit college pa na ay may pupuntahan tayong ganyan. Parang gusto ko palagi sasama ako. So parang naisip na nga daw nila na ay aalis ako, parang ganun. Lalayo ako ng Pilipinas. Which is nakakatuwa din kasi naalala ko dati. Dahil nga laki ako sa province. Nung first year college, syempre first time kong mag-Manila. First time kong, wala si mami. Yung ganon, bunso pa naman ako. Malapit ako doon sa magulang ko. Tapos, nag-Manila ako, nag-condo. Kasama ko yung pinsan ko. Yung pinsan ko ngayon, lagi siya umuwi as in weekly. Ako, hindi ko kayang umuwi weekly kasi nga, medyo mahal din pamasahe. So, naiwan ako sa condo mag-isa. Kasi iyak-iyak pa ako. Magkuya, ba't ba ako sa Manila nag-aaral? Dapat doon na lang ako ng homesick ako. Pero, looking back, parang nasanay na yung sarili ko na I need to stand on my own. Parang ganun. Yeah. Which is good rin naman. Kasi nandito tayo ngayon sa Canada na parang pag kinakamusta kami, parang, syempre hindi mawawala yung stress, yung lungkot minsan. Pero sanay na. I mean, kaming dalawa, sanay na kami mamuhay ng independent. Di ba? Yeah. Kumbaga yung stress and anxiety, parang nasa sarili mo na lang. Hindi na ganong nakaka-apekto yung kung nasan ka. Yeah. Kasi yun, malayo kami sa pamilya namin. So, yun, isang factor yun na parang nakakadagdagan ng stress. Na-homesick ka na ba? Oo, syempre. Yung homesick talaga na parang, ako Pilipinas. Parang bakit? Hindi naman homesick. Kasi pag sinabi mo homesick, parang namimiss mo yung yun talaga mo yung pamilya mo or lang. Yun na, alam ko na kwento ko naman na sa vlog to ata na ilang beses ko na gustong sumuko gano'n. Yeah. Yun, ganun lang. Ako parang hindi naman yung Kasi syempre hindi nga ako sanay ng na nagtatrabaho. So, naiisip ko lang yung dating buhay ko na yun nga, kung kailan ko lang gustong kumita, doon lang ako magsisipag. Pag tinatamad ako, okay lang. Diba? Buhay pa rin. Pero, yun nga, hindi kasi ganun palagi na kikita ka lang kailan mo gusto. Yeah. Mauubos talaga yung pera mo, pati hindi rin siya healthy. Especially nandito ka sa foreign country na di mo naman kinalakihan. Yeah. So, kailangan mo talagang mag-work hard. Lalo na may mga goals tayo na need to achieve. Kahit may sakit ka, kailangan mo pumasok talaga. Kasi kahit may sakit ka, may babayaran ka pa rin. Kaya at least tinatry ko talaga minimum 1 call-in sick a week. Yun, medyo pa yun medyo kaya pa yun i-sustain pagka 4 days ka pumasok. Pero pag yung 2 days call-in sick kasi sa linggo,
No, Ang laking ang sakit na. Ang bagay sakit na. na. Lalo na ngayon na parang kompleto na yung binabayaran namin kasi may bahay kami ng nagrenta kami ng binabayaran, may sasakyan. Kompleto na talaga yung bills. Gugutom na ako. Last stress na kasi guys. Dito pa rin kami sa car wash. Yep. Pero pangalawa na kami. Lapit-lapit na mga 10 minutes na lang siguro. Ay naalala ko. Ano? Anak mayaman ka daw sa Pilipinas. Tayo. Hindi naman. Sabi ko nga sa inyo, hindi lang talaga ako sanay na nagtatrabaho. Ano? Kaya may kaya lang. Yeah. Nakakain 3 times a day. Minsan 4. Oh. Pag gutom. Oh, no. So, yeah. Hindi po kami anak mayaman. Si Kyle lang. Hindi. Pinagtrabahuhan po ng maigi ng aming mga magulang. Oo, tsaka yung perang ginamit ko dito, buong buhay kong ipon yun. Yeah. So, I don't mind kung mukha bang anak ng mayaman. Kasi wala naman akong inutangan, wala naman akong, Exactly. parang inabalang tao. Ay, nalalaglag na naman ako. So, ano may ginagawa namin dito? Ano yung ginagawa ko? Okay lang. Pero ako naman. Kung ano yung nakikita nyo ngayon, ano naman yan, pinagtrabahuhan namin lahat. We also need to enjoy life. Kasi ano naman yun, well, totoo naman pera kikitain. Pero, di ba? Kaya mo rin mag-enjoy. Pagod, oo. Pagod mo rin. Yeah. Yung pagkita ng pera na yun. So, better na enjoy mo na rin lang yung life mo. Ay, hindi naman kami against dun sa mga nagdo-double job, triple job. Kasi actually, nakaka-amaze nga sila eh. Kasi kaya nila yun. Kasi kami hindi namin kaya. Ito nga 5 days a week, hirap na hirap ako i-survive eh. Nagdadalawang isip ako pagka, fourth day na, parang Colin si kaya ako buwan. Dati tinry ko ng mga bandang una namin. Siguro mga 2 months lang ata. Ayoko na. Nag-quit na ako doon sa pangalawang job. Kasi mahirap. Ewan ko. Hindi, kasi ang mahirap sa industry namin, lalo noon, nagsimula pa lang kami. Sobrang change yung pagbabago ng schedule. Yeah, hindi mo So, alam. di mo nga alam kung kailan ka mag-morning, magda-nights. Minsan, nagda-night audit pa kami. Minsan. So, kung 2-3 trabaho mo, tapos mag-night audit ka, papasok ka ng morning or papasok ka ng hapon. Hirap. Parang, hindi namin kaya yung, sa ngayon, siguro sa ngayon, hindi namin kaya yung ganung, tayo na guys. Sabi na ka. It's time. Okay guys, tapos na kami sa car wash. So, pauwi na kami. So, yes. Buti nga, medyo maaraw ngayon. Oh. At least, kahit pa paano. Sana natutunaw ng konti yung Kasi sobrang lamig naman sa labas. yeah, sobrang hangin. So, yes. Mag-comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyong malaman about sa amin. Or kung may question ba kayo na gusto nyo naming i-share sa inyo based from our experience or whatever. Comment lang kayo guys. Yeah, kasi biglaan lang din naman tong vlog na to. Gusto lang namin mapagkwentuhan sa inyo kung may mga hindi kami nabanggit or nasabi na ano ba yung buhay namin before. So, yeah. Basta comment na lang kayo kung anong gusto nyo. We'll try. Gusto lang talaga namin mag-vlog ngayon. Kasi yun nga masama pakiramdam namin. So, gusto namin parang malibang. Yeah. Yeah. So, yeah, pauwi na muna kami. Then, wala, bahay na lang ulit. Kasi may pasok pa ako bukas. Siya off pa bukas. So, yep. Tapos pasok ulit ng weekend. Ay. Yes. We hope na nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to comment, like, and subscribe to our channel. Follow din kayo guys sa Instagram ng Candles. Yes. Don't forget to follow
and support. Order na kayo guys. Until next time guys. Bye-bye.